Nagpasya na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na simula sa susunod na linggo ay isa sa publiko na nila ang mga pagdinig sa anomalya sa flood control projects. Ito'y sa harap na rin ang panawagan ng maraming grupo at mambabatas. Kaugnay niyan, makakausap natin via Zoom si Attorney Howard Calleja, Professor of Law at convener ng One Sambayan. Magandang hapon po, Attorney Calleja, and welcome back dito po sa Arangkada Balita. Po, magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat at siguro dagdag ko lang, tayo rin ang spokesperson ng trillion peso movement na talagang nangunguna sa pagkatok dito sa ICI na kanilang i-open at gawing transparent ang kanilang mga proceedings. Alright. Attorney Calleja, ano po ang reaksyon ninyo na sa wakas na bubuksan na ng ICI at isa sa publiko na nila ang kanilang mga hearing? Kaya nga po, nagpapasalamat kami at napakinggan at siguro ayaw naman nating sabihin na nagbago isip or something. Siguro sabihin natin na liwanagan sila na importante ang transparency dito sa kanilang ginagawang pag-imbestiga at para makuha yung kumpiyansa at yung confidence ng taong bayan na talagang pagkatiwalaan yung ICI, kaya kailangan hindi lang accountability pero yung transparency para nakikita yung nangyayari. And this is a good step, no? This is a good first step na para talagang hopefully mabigyan ng aksyon at solusyon itong corruption dito sa mga flood control project. And Attorney Calleja, in favor ba kayo na i-live stream po yung buo or may mga certain parts lang ho na dapat? Well, naintindihan namin na sabi ko nga, meron transparency, may confidentiality. Parang sa Senado ho yan, di ba? Merong hearing sa Senado, pero meron din executive session kung sa tingin nila medyo ang information sensitibo. So, we leave it up to the ICI kung ano kanilang mga rules and regulations. Pero mas maganda na kung lahat live stream at lahat ay public, mas maganda po yun. So, siguro iriripaso nila yung kanilang mga rules. So, tingnan po natin kung anong kalalabasan po nito. Marami po ang nagsasabi na hindi sapat ang kapangyarihan ng ICI para imbestigahan ng maayos ang mga ghost at substandard projects. Kayo po, Attorney Howard, ano po sa tingin nyo dito? Kaya nga po, nakita ko rin na nagkaroon din ng hearing sa Senado tungkol sa mga bills na pinapas para dito nga sa People's Commission, dun sa bill ni Senator De Lima sa House at saka ni Senator Soto sa Senado na dagdagan ng teeth o ngipin itong ICI at talagang isa batas na ito kasi ngayon ang ICI ay creation ng executive, eksekutibo na galing sa kay presidente. Pero una-una kung gagawin natin itong batas, mas malakas ito at kung bibigyan natin sila yung sinasabi ngayon na pag-usapan doon na narinig ko, bibigyan ng contempt powers, bibigyan ng power to freeze and to confiscate properties at mahalaga na gagawin kung kukunin nila yung suggestion na ni former, if I'm not mistaken, former Chief Justice Puno na gawing parallel yung hindi lang investigation pero yung talagang parang preliminary investigation para from ICI, hindi na diretso ng ombudsman, diretso na sa Sandigan Bayan na kaso kaagad na they can file and they can prosecute all of these individuals diretso. Mas maganda po yun and that would shorten the period na makamit natin yung hustisya at makulong itong mga kurakot. And Attorney, kanina doon sa binasa ko nga na news item, ay balak nga nila ay mabuksan yung mga bank records po at pati mga tax records. Pero paano ho ito, hindi ba ito babangga doon sa bank secrecy law natin? Kaya nga kailangan natin dito ng batas, no? I think ang klaro dito, pag may naasunto na, lahat yung mga bank secrecy na yan, kung ito ay part of a case already, pwede nang buksan. Parang kunyari, kung may reklamo sa AMLA, ang AMLA pwede nang dumiretso yan. Kung meron ng reklamo sa, let's say, sa Sandigan o sa Ombudsman, pwede na rin nilang hingin or i-request ang mga dokumento o ang mga papeles. So, the same with the ICI, kung ito ay gagawing batas at talagang ipagtutuloy nila ito, so that too can be a power given to the ICI or this whatever People's Commission.
And then when it comes to access po sa mga text messages ng mga opisyal at kontratista, sa tingin niyo po ba ay okay lang ito o meron ba itong paglabag sa privacy rights? Medyo sa akin, medyo may gray area po tayo dyan kasi yan po private communication po yan, no? Privilege communication din yan between the two parties na nag-uusap. Pero siguro, pwedeng pag-aralan, pwedeng tingnan kung paano gawin ito. Pero sa ngayon, tingin ko mahihirapan dahil dahil bawal mag-wiretapping kasi parang tinignan mo yung kanilang usapin na kailangan private. So I think there is a point and it's worthy to look at na pag-aralan. Pero kung basta-basta na lang natin sabihin na pwedeng buksan, mukhang makakalabag ito sa mga karapatang pantao ng ibang mga nandiyan. But I think, sabi ko nga, kailangan pag-aralan ng mabuti po ito. Pero sang-ayon po ako na gawin ito, pero kailangan ayusin natin sa batas. Pero Attorney Calleja, kasi nga yung pinopropose do sa Senate Bill na 1215, yung IPC, yung Independent People's Commission, hindi ho ba siya parang magiging redundant kasi meron tayong ombudsman? How would that work po? Pwede nga po, kaya nga po gagawin nating batas ito, pwedeng i-outline ito na parang yung let's say, Independent People's Commission can be limited to the following issues or the following projects, etc. So pwede po yan kasi para magiging parallel investigation siya, parang it should supplement whatever the ombudsman will be doing. Hindi po siya kalaban ng ombudsman o magkakasalungat sa ombudsman, bagamat ito ay makakatulong at makakabilis sa proseso. At sang-ayon po ba kayo sa sinabi ni dating Chief Justice Puno na dapat may kapangyarihan din ang IPC na magsampa ng kaso at mag-usig? Yun nga po, sabi ko nga kanina, I think tama nga na narinig ko na sinabi nga niya na pwedeng mag-prosecute sila. Tama po yan na sumasang-ayon tayo na kung bibigyan niya ng power na mag-prosecute yung itong People's Commission o itong ginagawang independent commission na gagawing batas sa Senado at saka sa House. So sa tingin ko yan po magiging mas malakas at dahil ito concentrated lang sa let's say infrastructure or flood project, mabibilis ang resulta nitong nakita nating. Ang tawag ko nga dito, hindi na mga buhaya itong mga ito, hindi na sila alligator, kundi Godzilla sa laki. So sobrang-sobra na, mas malaki pa sa buhaya yung kanilang ninakaw. So Godzilla of all corruption na ito. Nako, maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita, Attorney Howard Calleja. Sir, mabuhay po kayo at magandang Salamat po. At siguro pahabol ko lang, paalala ko lang, every Friday kami sa Trillion Peso March, tumutugtog pa rin. Nakakatok na may noise barrage. May misa po kami every 6 o'clock and then noise barrage after. And then November 30, paghandaan natin na pakita natin yung atin na galit at pagbantay dito sa korupsyon na ito na hindi natin sila iiwanan hanggang hindi talaga may makulong at managot at mabalik ang pera sa taong bayan. At dinig ko nga, Attorney, mukhang mas malaking movement po yata sa November 30. Talaga kung mas malaki yan at saka hindi lang ho Metro Manila, buong Pilipinas po yan, simultaneous po yan, i-online po natin lahat ng bayan, probinsya, na talaga makita yung ngit-ngit at galit ng taong bayan para maging accountable at makabalik ang good governance sa ating bayan. Again, maraming salamat po, Attorney Calleja. Salamat po at mabuhay po kayong lahat.